Upang subukan ang kanyang bagong kapangyarihan, nagtungo si Fang Yi sa likod ng bundok, isang lugar na madalas niyang gamitin sa pagsasanay. Pagdating niya, nagulat siya nang makitang nakaharang sa daan ang isang malaking karatula na nagbabala na ang bundok ay mapanganib at ipinagbabawal ang pagpasok. Nagtaka siya kung sino ang gumawa nito. Alam niyang walang mga halimaw sa lugar, at duda siyang matutunto ng militar ang kanyang lugar ng pagsasanay ng ganoon kabilis. Napagpasyahan niya na ang tanging grupo na nakakaalam ng kanyang mga gawi at gagawa sa kanya ng ganitong pabor ay ang Spiritual Energy Cultivation Association. Napagtanto niya na ibinigay sa kanya ng asosasyon ang lugar na ito bilang isang pribadong lugar ng pagsasanay, isang paraan upang makuha ang kanyang pabor. Ngumiti siya at nagpas siyang tanggapin ang kanilang alok, gayunpaman, naputol ang kanyang pag-iisip nang matuklasan ng kanyang matalas na pandama ang isang hindi kanais-nais na presensya. Napagtanto niya na may isang intruder na nakalusot sa bundok. Nakaramdam si Fang Yi ng isang pamilyar na aura, katulad ng naramdaman niya sa pabrika, bagaman hindi kasing lakas, nakatago sa mga puno, isang nakakatakot na nilalang na parang unggoy na may nagliliyab na pulang mga mata ang nagmamasid sa kanya. Napansin ni Fang Yi na tila matalino ang hayop, dahil nag-aalangan ito at sinusuri ang kanyang lakas sa halip na basta na lamang sumugod. Dahil nagliliyab na sa enerhiya ang kanyang espada, nagpasya siyang ito na ang perpektong oras para sa isang pagpapakita ng kapangyarihan. Lumitaw ang isang system window sa harap niya, na nagtatanong kung gusto niyang ilagay ang bagong natamong Skyfire attribute sa kanyang Tang Sword. Inilarawan ng system ang Skyfire bilang isang malakas na light attribute, perpekto para sa pagwasak ng kasamaan. May nagliliyab na determinasyon sa kanyang mga mata. Tinanggap ni Fang Yi. Agad na sumabog ang kanyang espada sa isang haligi ng walang katapusang, nagngangalit na apoy, may nasasabik na ngisi, sabik siyang pagsamahin ang walang katapusang kapangyarihan ng Skyfire sa kanyang Crimson Flame Blade technique. Nagpasya siyang ang mutant creature ang magiging unang test subject niya. Nagpakawala si Fang Yi ng isang malaking firestorm sa halimaw, nagulat ang nilalang, lumaki ang mga mata sa takot bago ito tuluyang matakpan ng bagyo ng apoy, na sumisigaw sa sakit. Nakatayo sa gitna ng apoy na nilikha niya, sinuri ni Fang Yi ang kanyang bagong kakayahan, napagtanto niya na ang enerhiya ng kanyang atake ay doble na ngayon, o kahit triple pa kaysa dati, at pinakamahalaga, hindi siya sinasaktan ng apoy, hinawakan niya ang talam ng kanyang espada, na natatakpan pa rin ng apoy, at napansin na malamig ito. Bigla, naramdaman niya na nakaligtas ang nilalang sa atake at sinusubukang tumakas, may determinadong tingin. Nagpasya siyang habulin ng intruder upang makita kung ano ang kaya nito. Samantala, malalim sa parehong kagubatan, isang batang babae na may kulot na pulang buhok ang nagla-livestream mula sa kanyang telepono, na nakakabit sa isang selfie stick. Sinabi niya sa kanyang mga manunood na hindi siya sinungaling, ngunit palagi siyang napakaswerte, at tila natatagpuan siya ng kamanghamanghang content. Nagdududa ang kanyang mga manunood, at hinamon siya ng isang commenter na patunayan ang kanyang swerte sa pamamagitan ng pagpunta sa Chingcheng University upang kunan ang mahiwagang Skyfire na pinag-uusapan ng lahat. Ang kanyang kumpiyansang broadcast ay biglang naputol nang magbago ang kanyang ekspresyon sa isa na purong pagkabigla. Ang nilalang na parang unggoy na nakatakas mula kay Fang Yi ay lumundag mula sa kakahuyan at marahas siyang inatake. Ang lakas ng atake ay nagpatalsik sa kanyang telepono, na nabasag ang screen nang tumama ito sa lupa, ngunit nagpatuloy ang livestream. Sa pamamagitan ng basag na screen, nakita ng kanyang mga manunood na idinidiin siya ng halimaw sa lupa, ngunit akala nila ay isang peking away lamang ito na may masamang special effects. Gayunpaman, ang streamer ay nasa tunay na panganib. Umiyak siya sa takot habang pinipigilan siya ng halimaw, na tinatakpan ng paa nito ang kanyang bibig. Ibinuka ng nilalang ang malaki at pangil na bibig nito, handa nang magbigay ng nakamamatay na kagat. Bago ito makasakit, isang malaking pagsabog ng nagliliyab na enerhiya na hugis ulo ng dragon ang tumama sa halimaw, na nagpatalsik dito pabalik. Tumingala ang streamer sa pagkabigla, na iligtas sa huling segundo. Namamangha na ngayon ang kanyang mga manunood, hindi sa pagiging totoo ng panganib, ngunit sa pinaniniwalaan nilang mga hindi kapani-paniwalang Fire Dragon special effects. Ang biglaan at dramatikong pagbabago ng mga pangyayari ay nagdulot ng pagtaas ng kanyang viewership sa mahigit 13,000 katao. Natatakot pa rin, tumingin ang streamer sa kanyang balikat, na nagtatanong kung sino yun.
nagmadali siyang kunin ang kanyang telepono mula sa lupa. Tumayo siya at itinutok ang kamera sa pinagmulan ng atake. Nakatayo siya sa harap ng isang nagngangalit na apoy at sumigaw sa kanyang audience na nakunan niya ito sa film, na may isang taong nakatayo sa loob ng apoy. Nakunan ng kanyang kamera ang silweta ni Fang Yi na nakatayong ganap na hindi nasaktan sa loob ng apoy. Sa kanyang natakot at namamanghang isipan, napagpasyahan niya na nailigtas lamang siya ng isang tunay na immortal. Ang video ng pagliligtas ni Fang Yi sa live streamer na si Malala ay agad na nag-viral. Ito ay naging nangungunang trending topic online, na may mahigit 13.5 milyong views. Ang mga headline ay dramatiko, na tinatawag siyang isang misteryosong tao ng Skyfire, ang hari ng apoy, at isang immortal na bumaba sa lupa upang iligtas ang mundo. Sa isang opisina, nasasabik na tinawag siya ng kaibigan ni Qiu Qingli upang tingnan ang video sa screen ng kanyang computer. Tuwang-tuwa siya, na sinasabi kay Qiu Qingli na pinatutunayan nito na totoo ang mga makapangyarihang cultivator, at hindi peke ang Skyfire sa unibersidad. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Qiu Qingli, na sinasabi sa kanyang kaibigan na huwag maniwala sa mga ganoong bagay, at na lahat ito ay acting at special effects lamang. Ngunit habang tinitingnan niyang mabuti ang screen, ang kanyang nagdududang ekspresyon ay nagyelo sa isa na pagkabigla at pagkilala. Ang kanyang kaibigan, na hindi napansin ang kanyang reaksyon, ay nasasabik na tumuro sa screen, na matagumpay na sinasabi na tama siya, at nagkomento kung gaano kagwapo ang lalaki sa video, bago napansin ang natigil ang katahimikan ng kanyang kaibigan. Sa loob-loob niya, naguguluhan si Qiu Qingli, desperado niyang sinasabi sa kanyang sarili na dapat peke ang video, at kamukha lamang ni Fang Yi ang figura. Ikinatwiran niya na kung siya talaga yon, nasunog na sana siya sa abo dahil sa matinding apoy. Ang kanyang pagtanggi ay nagbago sa takot habang isinasaalang-alang niya ang posibilidad na siya talaga yon. Nag-aalala siya na baka gamitin niya ang kanyang bagong kapangyarihan upang maghayganti sa kanya para sa kanilang paghihiwalay. Ngunit matigas niyang ipinasya na hindi niya kailanman yuyukwan ang kanyang ulo sa kanya. Anuman ang mangyari, sa ibang lugar, ipinakita ng pulang buhok na pinuno ng Pioneer Squad ni Lin Yi ang parehong video kay Yi sa kanyang telepono. Tinanong ng pinuno kung pamilyar ang lalaki, na nagmumungkahi na siya ang parehong tao na nagligtas sa kanila mula sa nakakatakot na baging. Sumang-ayon si Yi na siya nga, at pagkatapos ay nagdagdag ng isang nakamamanghang impormasyon, kamakailan lamang niyang nalaman na isang makapangyarihang master na nakalusot sa Spirit Creation Realm ang nakatira sa kanyang kapitbahayan. Nagsimula siyang magtaka kung ang kanyang tahimik na pinsan at ang hindi kapani-paniwalang pioneer na ito ay maaaring iisang tao. Sa isa pang lokasyon, pinanood din ni Zhang Xiaoya at isang lalaking pioneer mula sa Lava Cave Incident ang video. Nakilala ng lalaki ang fighting stance ni Fang Yi at itinuro kung gaano siya kalakas, habang napansin ng kanyang kasama na ang paraan ng paghawak niya sa kanyang talam ay magkapareho, na napagtanto na napakaswerte nila na nagkaroon ng ganoong makapangyarihang figura sa kanilang panig. Ang balita tungkol sa pampublikong pagpapakita ng kapangyarihan ni Fang Yi ay umabot sa pinakamataas na antas ng dalawang pangunahing organisasyon ng bansa, sa loob ng isang makinis at modernong skyscraper. Malamang na ang punong tanggapan ng asosasyon, tila lumalala ang krisis ng lungsod, kung saan nahihirapan ang kasalukuyang mga pioneer na makasabay. Sa isang mataas na antas na meeting room, hinarap ni Su Qingying ang isang grupo ng mga opisyal. Ipinabatid niya sa kanila na nakikipag-usap ng malalim ang militar kay Fang Yi, at ipinahayag niya ang kanyang matibay na paniniwala na papayag siyang tulungan sila. Samantala, sa isang military command center, tinalakay ni Ji Royen, Major Han Lei, at iba pang opisyal ang bagong intelligence, namamangha sila sa kanyang mabilis na pag-unlad, na tinatawag siyang isang halimaw sa pag-abot sa Spirit Creation Realm ng ganoon kabilis. Pinagdebatehan nila kung ilang high-tier attributes ang maaaring taglayin niya, kung saan napagpasyahan ng isang opisyal na dapat 3 o higit pa. Sumang-ayon sila na ang pagtatangkang takutin siya ay hanggal, at ang tanging pagpipilian nila ay ang i-recruit siya. Tinanong ni Major Han Lei kung nagpasya na ang High Command na lapitan siya ng personal. Kinumpirma ni Ji Royen na ginawa na nila, ngunit idinagdag na nag-aalangan pa rin ang mga top brass na magpakumbaba, dahil ang lahat ng nakaraang top-tier pioneers ay nagmula sa loob ng sariling hanay ng militar. Sa pagkuha ng kontrol, binalangkas ni Major Han Lei ang kanilang bagong diskarte,
Inutusan niya ang kanyang mga subordinate na alamin kung anong mga bagong armas o kagamitan ang maaaring kailanganin ni Fang Yi, at bigyan siya ng impormasyon tungkol sa mga angkop na lugar ng pagsasanay bilang isang pagpapakita ng mabuting kalooban. Nagbigay din siya ng isang mahalagang huling utos, ang viral livestream video, at lahat ng mga alingaw-ngaw na kumakalat mula dito ay dapat na maayos na pamahalaan at kontrolin. Ang buong spiritual energy circle sa Sia Nation ay ibinaling na ngayon ang atensyon nito kay Fang Yi. Parehong iniisip ni Su Qingying at Ji Royan ng kanyang kinabukasan, tila nag-aalala si Su Qingying tungkol sa napakalaking pressure na kinakaharap niya ngayon, habang si Ji Royan ay may bahagyang, kumpiyansang ngiti, parehong sabik na naghihintay ang mga babae, mga pinuno ng kani-kanilang grupo, upang makita kung ano ang susunod na gagawin ng pambihirang binata na ito. Sa isang tahimik na silid sa ospital, tumutunog ng tuloy-tuloy ang isang heart monitor, isang misteryosong babae na may mahabang kulay ube na buhok ang nakaupo sa tabi ng kama ng isang hindi nakikitang pasyente, na tinatawag niyang kanyang guro. Mahina siyang nagsalita, na sinasabi sa pasyente na tila nakahanap ng bagong pag-asa ang Sia Nation. Sa paglitaw ng isang taong kasing lakas ni Fang Yi, idinagdag niya, ang mga pagkakataong tuluyang magising ang kanyang guro ay naging mas mataas. Isang araw pagkatapos, sa apartment, nag-aalmusal si Fang Yi at iniisip ang mga pangyayari noong nakaraang araw. Inisip niya kung paano nag-viral ang balita tungkol sa kanyang labanan sa likod ng bundok, dahil lamang sa isang matapang na live streamer na nakalusot sa restricted area para sa views. Habang kumakain siya, napansin niya na ang video ay ganap na naalis na sa internet, at ang account ng live streamer ay naban, na tama niyang ipinapalagay na gawa ito ng militar o ng Spiritual Energy Association. Ang kanyang mga casual na pag-iisip ay biglang naputol nang mapagtanto niya na may mali. Ang kanyang pinsan, si Lin Yi, ay hindi umuwi noong nakaraang gabi at hindi siya pinadalhan ng anumang mensahe. Nakita niyang napakakakaiba nito, kahit na nasa isang misyon siya. Lumalaki ang pakiramdam ng pagkabalisa habang sinusubukan niyang tawagan siya. Ngunit dumiretso ang tawag sa isang out-of-service message. Ngayon ay talagang nag-aalala na alam niyang may mali at nagpas siyang kailangan niya siyang hanapin. Samantala, malalim sa isang madilim at maulap na kagubatan, nawawala at nakulong si Lin Yi at ang pulang buhok na pinuno ng kanyang Pioneer Squad. Tinanong ng pinuno si Yi kung may ideya siya kung gaano na sila katagal doon. Tinansya ni Yi na mga 10 oras na. Ngunit hindi na niya masubaybayan. Ang pulang buhok na pinuno, na mukhang pagod at pasa-pasa, ay humingi ng paumanhin ng husto, na sinisisi ang kanyang sarili sa pagkaladkad kay Yi sa gulo na ito. Inamin niya na akala niya ay iniimbestigahan lamang nila ang isang kakaibang phenomenon. Habang nagsasalita siya, hinawakan niya ang kanyang tagiliran sa sakit. Sinabi ni Yi sa kanya na huwag nang humingi ng paumanhin, na iginigiit na ang kanyang sariling kakulangan ng lakas ang problema. Hinimok niya ang kanyang pinuno na manatiling alerto at iligtas ang kaunting enerhiya na natitira sa kanila. Habang sinusubukan niyang manatiling malakas, ang kanyang mga iniisip ay napunta sa napakalakas na master na nasaksihan niya, na nagnanais na magkaroon siya kahit isang maliit na bahagi ng kanyang kapangyarihan upang iligtas sila. Ang kanilang desperadong pag-uusap ay naputol nang lumitaw sa fog ang isang malaki at malilim na halimaw na may nagliliyab na pulang mga mata at isang nakakatakot at matinik na anyo sa mismong likuran nila. Sumugod ang malilim na halimaw mula sa fog, na nakatutok ang mga kuko nito sa pinunong pula ang buhok. Mabilis na kumilos si Lin Yi, itinulak niya ang kanyang kasama papalayo, at sumigaw ng babala. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng isang napakaliwanag na asul na enerhiya mula sa kanyang kamay, na lumikha ng isang matalim na talam ng liwanag na malinis na pumutol sa ulo ng sumasalakay na nilalang. Habang sila ay tumatayo, mas marami pang malilim at parang zombie na mga figure ang lumabas sa fog. Natanto ni Yi nang may pagkasindak na ang mga ito ay muling binuhay na katawan ng ibang mga taong nakulong at namatay sa lugar na ito. Matapos talunin ang isa sa mga nilalang, na natunaw sa isang lusak ng itim na usok, ipinaliwanag ni Yi na ang pangunahing halimaw ay nakikipaglaro lamang sa kanila, na ginagawang kakaibang mga papel ang kanyang mga biktima. Idinagdag ng pinunong pula ang buhok na ang kanilang mga pag-atake ay walang tunay na epekto sa mismong fog, at ang kanilang espiritual na enerhiya ay mabilis na nauubos, habang ang tunay na kalaban ay nananatiling nakatago. Di nagtagal ay natanto nila na sila ay nakulong sa isang uri ng ilusyon na nilikha ng halimaw,
Isang umiikot na kulay abong espasyo kung saan tila hindi matalo ang nilalang, ito ay isang laro ng paghihintay. Hinahayaan lamang sila ng halimaw na mapagod, isang butil ng pawis ang damaloy sa mukha ng pinuno habang lumulubog ang pagiging seryoso ng kanilang walang pag-asang sitwasyon. Bigla, ang langit sa itaas nila ay napunit upang ipakita ang isang nag-iisang, malaki, kulay pulang dugo na mata na nakatingin sa kanila. Sumigaw ang pinuno ng pangalan ni Yi sa takot, ang mata ay isang gross, naglalagablab na bola ng laman na nagsimulang bumula at dumami, na nahahati sa maraming mas maliit at madulas na eyeball, galit at desperado, sumugod ang pinunong pula ang buhok, galit na tinatadtad ang lumilipad na mga eyeball at sinira ang ilan sa mga ito sa isang pagkabaliw. Gayunpaman, nakaramdam si Yi ng pagbabago sa enerhiya ng nilalang at binalaan ang kanyang pinuno na huwag maging pabaya, na napagtanto na sa wakas ay nawawala ng pasensya ang kanilang kalaban, pagkatapos ay nagpakawala ang pangunahing mata ng isang malakas at puro na pagsabog ng pulang enerhiya, nagawa ni Yi na maglagay ng isang kristal na harang sa tamang oras, ngunit ang lakas ng epekto ay napakalaki. Naduraj ang harang, at natagpuan ni Yi ang kanyang sarili na nag-iisa, na napapaligiran ng 12 ng mga nagliliyab na pulang mata sa mabigat na kadiliman, nararamdaman niyang nawawala ang kanyang pag-asa, nagtataka kung paano siya mamamatay, nakulong sa madilim na dominyo ng halimaw, si Lin Yi ay unti-unting kinakain ng malilim na galamay. Hindi na niya marinig ang boses ng kanyang pinuno at napagtanto na silang dalawa ay nilamon ng kadiliman. Isang alon ng panghihinayang ang bumalat sa kanya habang humihingi siya ng paumanhin sa kanyang sarili sa pagiging kampante, na inaamin na nagkamali siya sa pag-iisip na kaya nilang pangasiwaan ang gayong mapanganib na misyon ng mag-isa. Habang tinatanggap niya ang kanyang kapalaran, ang kanyang isip ay naglalakbay sa hinaharap na hindi niya makikita. Nagtataka kung ano ang magiging mundo pagkatapos ng buong pagbuhay ng espiritual na enerhiya. Sa isang huling pag-iisip ng kawalan ng pag-asa, ikinalulungkot niya na hindi niya makikita ang kahangahangang panahon na darating habang inaabot niya ang isang kamay, lumulubog sa kailaliman ng nagliliyab na pulang mga mata, tumulo ang mga luha sa kanyang mukha habang ipinipikit niya ang kanyang mga mata, handa na para sa katapusan, nang tila nawala na ang lahat ng pag-asa, isang malaking pagsabog ng napakatalino na asul na liwanag ang sumabog, na pinunit ang kadiliman. Isang figure ang sumulpot sa pamamagitan ng mga anino, na nagpapalabas ng isang napakalaking aura ng nagngangalit na asul na enerhiya. Ito ay si Fang Yi, na ang mga mata ay nagliliyab sa kapangyarihan, sinabi niya sa kanyang sarili na halos hindi siya umabot sa oras. Nakatingin si Yi sa lubos na pagkabigla at kawalan ng paniniwala, na may mga luha pa rin sa kanyang mga pisngi, habang nakikilala niya ang kanyang tagapagligtas at binibigkas ang kanyang pangalan, na kinikilala siya bilang kanyang pinsan, sa pamamagitan ng isang malakas na pagsabog ng banal na kulog, ganap na winasak ni Fang Yi ang malilim na dominyo ng halimaw. Damapo siya ng grasyoso sa malinaw na kagubatan, na ang kanyang kamay ay kumikislap pa rin ng natitirang kuryente. Nailigtas niya ang kanyang pinsan at ang kanyang walang malay na pinuno, nakatitig lamang si Yi, na ang kanyang mundo ay binaligtad ng nakamamanghang paghahayag na ang kanyang tila ordinaryo at tamad na pinsan ay, sa katunayan, isang napakalakas na pioneer. Hindi pa tapos ang laban. Ang tunay na anyo ng anomalya, isang grotesque, maraming mata, laman na orb, ay lumitaw mula sa mga anino sa likod ni Fang Yi. Nagising si Yi mula sa kanyang pagkabigla at desperadong sumigaw ng babala, na sinasabi sa kanya na ang pangunahing katawan ng nilalang ay nasa likod niya. Gayunpaman, hindi nag-aalala si Fang Yi. Ang kanyang kamay ay nagliyab sa gintong pulang enerhiya ng Skyfire habang kumalat ang isang tiwala ng ngisi sa kanyang mukha. Nakikita niya ito bilang perpektong pagkakataon upang subukan ang epekto ng kanyang bagong kapangyarihan sa isang nilalang na may madilim na katangian. Lumundag siya sa aksyon, na naglalabas ng kanyang Crimson Flame Blade na pamamaraan. Ang pag-atake, na pinalakas ngayon ng hindi mapapatay na kapangyarihan ng Skyfire, ay ganap na bumalat sa halimaw sa isang nagngangalit na apoy, nagpakawala ang nilalang ng isang huling, nakakapanindig balahibong hiyaw habang sinusunog ito ng banal na apoy. Pagkatapos nito, dahan-daang nagkamalay ang pinunong pula ang buhok. Natagpuan niya ang kanyang sarili at si Yi na nakaupo ng ligtas sa lupa, na napapaligiran ng isang proteksyon na bilog ng apoy, naguguluhan at natatakot,
Tinanong niya si Yi kung sila ay namatay at kinaladkad sa impyerno kasama ang halimaw. Si Yi, na mas kalmado ngayon, ay tiniyak sa kanyang pinuno, na sinasabi sa kanya na tumingin ng mabuti at na sila ay buhay pa. Sinusubukan pa ring ay proseso ang nangyari. Inulit ng pinuno ang mga salita ni Yi sa kawalan ng paniniwala bago itanong kung sino ang nagligtas sa kanila. Casual na naglakad si Fang Yi patungo sa kanyang pinsan at sa kanyang pinuno, na may maliit na ngiti sa kanyang mukha habang humihina ang proteksyon na apoy. Sinabi niya sa kanila na nalutas na ang problema at, napansin ang oras, sinabi na malamang na hindi pa sila nag-aalmusal. Tinitigan siya ng pinunong pula ang buhok, na nanlalaki ang mga mata sa biglaang pagkilala. Tumalon siya sa kanyang mga paa, na ang kanyang ekspresyon ay isa sa purong kagalakan at pagkamangha. Itinuro niya si Fang Yi, na kinukumpirma na siya ang nagligtas sa kanila dati sa bayan ng Yangwo mula sa napakalaking Death Vine. Mukhang bahagyang nagulat si Fang Yi, iniisip sa kanyang sarili na nakilala siya ng napakadali, ganap na natigilan si Lin Yi sa bagong paghahayag na ito. Tinanong niya ang kanyang pinuno kung sinasabi niya na ang makapangyarihang Fire Attribute Master na nagligtas sa kanila mula sa Vine ay pinsan din niya. Bumaling ang pinuno kay Yi, na parehong nagulat sa koneksyon, at nagtanong kung paano posibleng maging pinsan niya ang Supermaster na ito. Pinaalalahanan si Yi na inilarawan niya siya bilang isang ganap na ordinaryong tao, kamot lamang sa ulo si Fang Yi na may awkward na ngiti. Ang pinuno, na puno pa rin ng excitement, ay hinawakan ang mga balikat ni Yi. Ipinaalala niya sa kanya na ito rin ang tagapagligtas na tumalo sa Desolation Vine sa isang sulong, hindi ka panipani walang slash. Naglalaro ang isip ni Yi, sinusubukang i-connecta ang mga tuldok. Napagtanto niya na ang kanyang pinsan ay talagang high-level fire user, ngunit naguguluhan pa rin siya, dahil nasaksihan niya lamang siya na gumamit ng isang hindi kapani-paniwalang dalisay at makapangyarihang thunder attribute upang wasakin ang madilim na fog ng halimaw. Ang kanyang mga iniisip ay umiikot habang lubos niyang nauunawaan ang mga implikasyon. Ang napakalaking kapangyarihan ng parehong kanyang fire at thunder abilities ay nangangahulugan na siya ay isang super genius na may dual high-grade attributes. Pagkatapos, isa pang, mas nakakagulat na realisasyon ang tumama sa kanya habang naalala niya ang napakalaking espiritual na disturbance sa kanyang kapitbahayan. Ang isa na naghudyat ng isang breakthrough sa maalamat na spirit creation realm. Nagtataka siya kung ang hindi kapani-paniwalang pagpapakita ng kapangyarihan ay gawa rin ng kanyang pinsan. Pagod na sa pagkalito, sumingit si Fang Yi at kinumpirma na oo, lahat ng iyon ay siya. Pagkatapos ay binago niya ang paksa, tinanong sila tungkol sa Dark Attribute Anomaly. Sinabi niya na dapat alam na nila na ang ganitong uri ng nilalang ay hindi dapat gaanong-gaanong kunin, at tinanong kung bakit silang dalawa lamang ang dumating, at kung nasaan ang iba pa nilang mga kasamahan sa koponan. Ipinaliwanag ng pinunong pula ang buhok na hindi available ang iba pa nilang mga kasamahan sa koponan, ang isa ay may sakit at nakaground sa bahay. Habang ang isa pa ay nasa mas mahirap na misyon, na nililinaw na ang kanilang squad ay hindi palaging gumagana bilang isang buong unit, pagkatapos ay inamin ni Yi na kasalanan niya, na umamin na siya ay naging pabaya pagkatapos ng kanyang kamakailang breakthrough, at maling naniwala na kaya niyang pangasiwaan ang misyon ng mag-isa. Nakikinig si Fang Yi, na nag-iisip ang kanyang ekspresyon, naalala niya ang alitan na nasaksihan niya sa loob ng kanilang koponan dati, napansin niya na ang pinuno, na hayagang pumupuna sa kanyang mga kasamahan sa koponan, ay ipinagtatanggol na sila ngayon sa isang tagalabas. Nakikita niya ang kanyang katapatan, at alam niya na malamang na nararamdaman din ng kanyang matalinong pinsan ang kawalang tatag ng koponan, sa kanyang pagkakakilanlan na ngayon ay ipinahayag sa 2 taong nararamdaman niyang mapagkakatiwalaan niya. Gumawa siya ng isang panukala, bumaling siya sa kanyang pinsan at sa kanyang kaibigan, at nagtanong kung gusto nilang bumuo ng isang koponan kasama siya. Parehong natigilan ang mga babae sa katahimikan sa loob ng ilang sandali, bago sumabog ang pinunong pula ang buhok sa kagalakan, ipinagdiwang niya ang kanyang mga kamay, na labis na nagagalak sa pag-asa na makipagtulungan sa gayong makapangyarihang master, at sinasabi na napakaswerte niya na makinabang sa koneksyon ni Yi. Gayunpaman, si Yi ay nagkakaroon ng mas malalim na realisasyon. Nauunawaan niya na ang isang pioneer na kasing lakas ng kanyang pinsan ay dapat na alam ang kanyang sekreto sa lahat ng oras, at tahimik na binabantayan siya.
Ang pag-iisip na sa mahirap at malungkot na landas na ito ng paglilinang, mayroon siyang maaasahan at makapangyarihang miyembro ng pamilya na tumutulong sa kanya nang hindi humihingi ng anumang kapalit, ay nagdudulot sa kanya ng isang napakalaking pakiramdam ng kaligayahan at ginhawa, isang patak ng luha ng pasasalamat ang damaloy sa kanyang pisngi. Pinahid ito, nagpakita siya ng isang maliwanag na masayang ngiti at isang peace sign sa kanyang pinsan, na nagpapasalamat sa kanya ng labis at nangangako na gagawan siya ng 2 dagdag na itlog para sa hapunan. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Yi na may notification, inihayag niya na si Sister Jiaolan, ang misteryoso at makapangyarihang miyembro ng kanilang pioneer group, ay nag-post lamang ng isang bagong misyon. Ang mensahe ay isang alerto para sa isang high-risk collection task sa isang lugar na tinatawag na Extreme Dark Zone, na tahasang sinasabi na may kaugnayan sa Dark Attribute. Nagtatapos ang mensahe ni Jiaolan sa isang mahigpit na babala para sa lahat na mag-isip ng mabuti bago mag-sign up. Tinanong ni Fang Yi kung alam nila ang tungkol sa zone na ito. Ipinaliwanag ni Yi na ito ay isang border area na mahigpit na ipinagbabawal ng Xia Nation. Ang Dark Attribute Energy doon ay napakalakas na karamihan sa mga pioneer ay ginagawa itong isang punto upang iwasan ang lugar ng buo. Idinagdag niya na karamihan sa mga kakaibang anomalya na lumalabas sa kanilang lungsod ay talagang mga energy leakages mula sa ipinagbabawal na zone na ito. Dahil sa matinding panganib, kahit na ang gobyerno ay hindi nagawang tuklasin ito ng malalim, dahil ang mga nakaraang pagtatangka ay nagresulta sa malubhang aksidente, interesado, iminungkahi ni Fang Yi na subukan nila ito at hiniling kay Yi na magpadala ng mensahe kay Jiaolan para sa mas tiyak na mga detalye tungkol sa nilalaman ng misyon. Sumagot si Yi na walang silbi, dahil si Jiaolan ay sikat na misteryoso at bihirang magsalita ng higit sa ilang salita sa isang pagkakataon. Isinasaalang-alang ni Fang Yi ang impormasyong ito. Ipinahiwatig niya na para makapag-issue si Jiaolan ng isang misyon sa isang top-secret na lugar na kontrolado ng gobyerno, siya ay alinman sa isang hindi kapani-paniwalang matapang na rogue na sumasalungat sa mga awtoridad, o mayroon siyang mataas na posisyon sa loob ng militar o ng Spiritual Energy Association, na pagpasyahan niya na ang huli ay mas malamang. Sa kabila ng kanyang mga pagdududa, si Yi, gamit ang kanyang online handle na Fenggijo, ay nagpadala ng mensahe kay Jiaolan, na nagsasaad ng kanyang interes sa pag-sign up at humihingi ng higit pang mga detalye. Sa kapwa niya at sa pagtataka ng pinunong pula ang buhok, sumagot si Jiaolan ng may hindi pang karaniwang detalye. Ang misyon ay upang mangolekta ng isang bagay na tinatawag na Shizai Flower. Nagbabala siya na habang ang mga gantimpala para sa misyon na ito ay mas mataas kaysa sa karaniwan, lahat ng mga panganib sa loob ng Extreme Dark Zone ay may kaugnayan sa Dark Attribute, at ang antas ng panganib ay mas mataas kaysa sa anumang naranasan nila dati. Tahasan niyang pinapayuhan ang lahat ng mga pioneer na bumuo ng mga team bago subukan ang misyon. Ang dalawang babae ay natigilan sa kung gaano kakumpleto ang kanyang sagot, dahil ito ay ganap na labag sa kanyang karakter. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating ang isa pang, mas diretsyong mensahe mula kay Jiaolan. Nagbabala siya na ang misyon ay maaaring may kasamang isang S-level na anomalya at ang death rate ay napakataas. Hinihimok silang mag-isip muli. Pagkatapos, nagdagdag siya ng isang huling, banayad na payo. Kung mayroon kang isang malakas at maasahang pioneer na makakasama, hindi pa huli para mag-sign up. Sa ibang lugar, ang misteryosong babaeng purple ang buhok mula sa ospital, na ipinahayag na si Jiaolan, ay naglalakad sa isang koridor na napapaligiran ng mga gwardya. Tumingin siya sa kanyang telepono at naisip sa kanyang sarili na nagawa na niya ang lahat ng kanyang makakaya. Nasa sa taong yun ngayon ang magpasya kung handa silang tanggapin ang hamon. Bumalik sa parke, ngumisi si Fang Yi, dahil lubos niyang naintindihan ang subtext. Sinabi niya kay Yi na ang mensahe ni Jiaolan ay hindi lamang isang babala, ito ay isang direkta at personal na imbitasyon. Isinalin niya ang nakatagong kahulugan, alam ko kung sino ka, alam ko na ang isang pioneer na katulad mo ay magiging interesado, at hinahamon kitang pumunta. Napagtanto ni Fang Yi nang may katiyakan na ang buong pag-post ng misyon na ito ay nakadirekta sa kanya. Sa pagtingin sa isang pangitain ng madilim at mapanglo na tanawin ng matinding dark zone, nakita niyang kawili-wili ang inaasam-asam at nagpasya na talagang maglalakbay siya doon.